Hi! Isa ka ba sa mga nakaranas ng kabiguan sa pakikipagrelasyon? Naks! Hindi kayo magkasundo? Niloko ka niya or hindi ikaw ang priority? At walang care sa'yo? Kaya naging failed ang relasyon nyo? Imbis na mabigo, masaktan, magmukmok, madala, malungkot, manghinayang at maghabol o manisi, dapat pala maging thankful pa tayo kung bakit nangyayari ang mga ito sa atin. Bakit? Nagtataka ka ba kung bakit kailangan pa natin magpasalamat imbis na manghinayang sa mga naging failed relationships natin? May mga taong dumaan sa buhay natin at mayroon ding mga nag-stay. Bawat isa sa kanila ay may papel sa buhay natin. Yung iba, kaibiganin ka at mahalin ng tunay at buo. Yung iba naman ay sasaktan ka lang sa huli. Yung mga taong pinaasa at sinaktan ka lang at iniwan ay dumating sila sa buhay natin upang turuan tayo ng leksyon, upang mas maging matatag sa buhay. Yung mga nag-stay naman at minahal tayo ng tama ay upang matuto tayong mag-appreciate sa mga bagay na meron tayo at dapat makontento at turuan tayo kung paano suklian ang kabutihan. Sa mga taong ito mapagtanto o ma-realize natin ang kahalagahan ng mga bagay-bagay. Kaya imbis na magmukmok o malungkot at manisi ng karelasyon, mas maigi na magpasalamat na lang tayo dahil nawalan ka or tayo ng isang tao na toxic sa buhay natin or sa buhay mo. Isang tao na walang ibang ginawa kundi pasakitin lang ang ulo mo. Isang tao na patuloy ka lang pinapaasa at sinasaktan emotionally o physically at kung minsan ginagamit ka pa, 'di ba? Saklap. Dapat magpasalamat tayo sa mga failed relationships natin dahil ayon kay Jun Sisa, una, it made you realize your worth and value. Dahil sa mga ex mo na sinaktan ka lang at pinaasa, agay, na mahal ka at ikaw lang sa buhay niya, doon mo ma-realize ang halaga mo bilang isang tao at kung paano pahalagahan ang sarili. Diba? Pangalawa, it made you raise your standards. Dahil sa mga naranasan mo sa kabiguan at sakit na naranasan mo, sa mga ex mo ay tumaas na ang standards mo. Tama. Ibig sabihin, alam mo na kung ano ang klaseng tao na dapat papasukin sa buhay mo sa next level mo. At sino ang mga karapat-dapat na mamahalin mo sa susunod na yugto ng buhay mo. Naks, yugto! At pangatlo naman, it made you more stronger. Dahil sa past mo, nagiging mas matatag ka at hindi na basta-basta mahuhulog sa bitag. Kung dati marupok ka, ngayon, maingat ka na dahil sa experience mo na pinaasa ka lang at iniwan. Sakit. Kung dati kinikindatan ka lang ay kinikilig ka na. Kung dati nginingitian ka lang ay feeling mo special ka. Kung dati iti-text at i-chat ka lang, feeling mo gusto ka niya. Kung dati pakitaan ka lang ng maganda at bibigyan ng chocolate at flowers, feeling mo nanliligaw na. Kung dati araw-araw lang kayong magkasama, feeling mo kayo na. Agoy! Kung dati nag-comment at nag-like lang siya sa post mo sa FB, ay feeling mo concern siya sa'yo. Agoy lagi. Ngayon, hindi na ikaw ang dating ganon. Kasi dahil sa mga ex mo, dito mo mapagtanto na isang napakalaking assuming ka lang pala. Assuming pa more. At dahil dito, napaisip ka bigla, ang tanga ko pala, di ba? Kailangan na pala mag-iba ng pananaw sa buhay at interpretasyon sa mga bagay-bagay. Pang-apat, it made you more observant, di ba? Dahil sa mga naranasan mo, magaling ka nang kumilatis ng mga tao sa paligid mo, sa mga taong nagpaparamdam, nakikipagkaibigan, nanliligaw o nililigawan mo. Matalas na ang observation mo kung ginamit ka lang o pinaglalaruan. Matalas na ang pakiramdam mo kung anong klaseng tao ba itong pinapakisamahan mo. Matalas na ang pang-amoy mo kung totoo ba ito
o pakitang tao lang dahil may kailangan siya sa'yo. Malakas na ang kutob mo kung gusto ka niya o yung makeup mo lang ang gusto niya or else yung kasama mo ang habol niya. Ginao. Panglima, it made you learn how to control your emotions. Diba? Dahil sa mga failed relationships mo, natuto ka na kung paano kontrolin ang emosyon mo. Kaya nga, habang tumatanda, hindi ka na basta-basta kinikilig. Kasi, alam mo sa sarili mo, fake news lang pala ito. Yung tipo hindi ka na basta-basta napo-fall o ma-attach sa isang tao dahil wais ka na. Diba? Kung dati, nahalikan ka lang, feeling mo, napakalaki na ng pananagutan niya sa'yo. Well, nung sinaunang panahon lang yon. Kasi ngayon, hindi na applicable yon. Pero lahat ng yon, maaari mo maramdaman. Yun nga lang, lahat nagbago na. Kasi nga, baliktad na at matanda na ang mundo. Kaya huwag kang umasa. Kasi, masasaktan ka lang. Agoy! Kung ang lupa nga na may titulo, naaagaw pa, ang taong kasal na naliligaw pa sa ibang bahay. Kung ang iba, iniyakan pa nung ikinasal sila dahil sa sobrang saya, dahil nakamit na nila ang taong mahal nila, nagawa pang lukuhin. Kayo pa kaya na walang label. Kaya wag kang umasa na may forever. Pwedeng may ka-together ka, ka-together. Pero malaki din ang chance na yung ka-together mo ay may another. Tagam. Kaya pag dumating ang tamang tao sa buhay nyo, huwag nyong sayangin at lukuhin. Dahil once na ang tiwala ay nabasag, mahirap na itong ibalik sa dati. True. Tandaan, ang tiwala ay hindi hinihingi, kundi kusa itong ipinagkakaloob. Kaya once na may tiwala ang partner mo sa'yo, huwag mo itong sirain o sayangin. Lalo na sa panahon ngayon na digital na ang karma. O, diba? At pag may tiwala ang partner mo sa'yo, magpasalamat ka. Dahil, ibig sabihin nun, para sa kanya, isa kang responsable na tao at maaasahan. Laging tandaan, ang tiwala, respeto at pagmamahal ang pinakapundasyon sa isang relasyon. Pag isa sa mga yan ay nawala, maghanda ka na. Dahil ibig sabihin nun, kayo pa man, pero mag-move on ka na. At umpisahan, magpasalamat. Ang mahalaga, alam mo na. Kaysa tumagal pa kayo ng maraming taon, pero hindi na masaya. Oh, garoy, Ginoo ko, Marimar. Ang mahalaga, nagmahal ka at hindi nagkulang. At higit sa lahat, natuto ka at nasarapan. Maura, we can't deny the fact na in every relationships, we'll learn a lot sa anumang bagay or in any ways. Naging mapait man, kalaunan ang inyong relasyon, magpasalamat ka dahil naging bahagi siya ng buhay mo upang turuan ka ng leksyon, 'di ba? Ang mahalaga kahit papano naranasan mo magmahal at sumaya pansamantala. Normal lang naman ang masaktan dahil nga parte na ng buhay or bahagi na ng buhay natin para tayo tumibay at maging matatag. Pero huwag kalimutan na pag nadapa ka, bumangon ka. Hindi yung gugulong ka pa. Laging tandaan na buhay ka ng maraming taon na masaya bago mo pa siya nakilala. Kaya kaya mo rin na mabuhay kahit mawala pa siya sa'yo or mabigo ka man. At sa panahon na yon, kaya mo rin mabuhay at maghanap ng panibagong tao na deserve para sa'yo at isa pang matino, bali, bonus na yon sa'yo. Sana all may bonus at siguradong mahal ka na nito, diba? Bago ka pumasok sa panibagong relasyon, dapat buo at handa ka na para kung may papasok man sa buhay mo, magsisilbing bonus na lang siya para kung sakaling mawala man siya, buo ka pa rin. Mahalin mo lang siya pero huwag mong gawing mundo dahil kung sakaling iniwan ka, hindi mo na ikakabaliw ito. Tandaan, bago kayo magkakilala, may kanya-kanya kayong mundo at huwag mong isipin na pag-aari mo siya. Dahil partner mo lang siya, hindi mo siya pag-aari.